Kapag narinig natin ang salitang cancer, parang iisa lang agad ang pumapasok sa isip natin. Chemotherapy. Yung nalalagas ang buhok, nanghihina, minsan nagsusuka. Pero alam mo ba, hindi lahat ng may cancer ay kailangang mag-chemotherapy. At mas nakakagulat, may mga pasyenteng gumagaling nang hindi man lang dumadaan sa chemo. Paano nangyari yon? Tara, pag-usapan natin. Dum, 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 dum. Welcome to Everything About Cancer with Doc Fred Ting. New episode every Wednesday. And Saturday. Hi everyone, I'm Doc Fred Ting, your friendly medical oncologist, and welcome to Everything About Cancer, kung saan tinatanggal natin ang takot sa pamamagitan ng tamang kaalaman. Isipin mo ang cancer na parang isang kalaban, pero hindi lahat ng kalaban pare-pareho. May maliit, may malaki, may mabagal, may mabilis, may nakakalat na, may nasa isang lugar lang. Kung iba-iba ang kalaban, dapat iba-iba rin ang sandata. Kaya sa medisina, walang one-size-fits-all na treatment. Walang dekahon na gamutan. Ang pinakamahalagang tanong ay hindi may cancer ba? Ang mahalagang tanong ay, anong klase ng cancer? Gaano na ito kalawak? At ano ang pinakamabisang paggamot para rito? Unang sandata, surgery. Kung ang cancer ay nasa isang bahagi lang ng katawan at maaari pang alisin, madalas surgery ang unang hakbang. Parang pagbunot ng damo. Kapag natanggal pati ugat, mas malaki ang tsansang hindi ito bumalik. Pero pagkatapos ng operasyon, hindi pa tapos ang kwento. Dito pumapasok ang pathology report. Ito ang nagsasabi kung kumpleto bang natanggal ang tumor, anong uri ang cancer, at kung kailangan pa ba ng ibang treatment. Ikalawang sandata, radiation therapy. Hindi po ito operasyon, hindi rin ito gamot na iniinom. Gumagamit ito ng high energy rays para sirain ang cancer cells sa isang partikular na bahagi ng katawan. Para silang sniper. Targeted. Eksakto ang tinatamaan. At ngayon naman, ang pinakakilala is chemotherapy. Ang chemotherapy ay gamot na pumapatay o nagpapabagal sa paglaki ng cancer cells. Dahil umiikot ito sa buong katawan, maari rin nitong maapektuhan ang normal na mabilis mag-divide na cells. Kaya may mga side effects tulad ng pagkalagas ng buhok, madaling mapagod, o minsan pagsusuka. Pero tandaan, hindi lahat ng chemotherapy ay pare-pareho. At mas mahusay na ngayon ang mga paraan para mabawasan ang side effects. At ngayon, may mas moderno ng mga paggamot. Targeted therapy. Kung ang chemotherapy ay parang malawakang labanan, ang targeted therapy ay parang guided missile. Hinahanap nito ang partikular na pagbabago o mutation sa cancer cells. Kaya bago ito ibigay, kadalasan kailangan munang magsagawa ng espesyal na laboratory tests. Meron ding immunotherapy. Ito ang treatment na hindi direktang pumapatay sa cancer, pero sa halip, tinutulungan nitong palakasin ang sariling immune system ng katawan para ito mismo ang lumalaban sa cancer. Parang paalala sa sundalo ng katawan natin, uy, narito ang kalaban, lumaban ka. Isa sa pinakamalaking maling akala ay kapag may cancer, wala nang pag-asa. Pero alam nyo, araw-araw, may mga taong nagtatapos ng treatment, may mga bumabalik sa trabaho, may mga muling nakakayakap sa pamilya, may mga muling nagdiriwang ng kaarawan, graduation, at anniversaries. Hindi dahil madali ang laban,
kundi dahil ang tamang paggamot sa tamang oras para sa tamang pasyente ay may malaking magagawa. Hindi pare-pareho ang kwento ng bawat taong may cancer at hindi din pareho ang kanilang laban. Kaya kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay bagong na-diagnose ng cancer, huwag agad matakot sa isang salitang narinig mo lang. Magtanong, makinig, unawain ang diagnosis at alamin kung bakit yon ang inirerekomendang treatment. Dahil sa paggamot ng cancer, the best treatment is not the strongest treatment. It is the right treatment for the right patient at the right time. Follow this page for more easy-to-understand medical facts because understanding your disease is the first step toward facing it with hope. And as always, let your faith be stronger than your fears because cancer is not a death sentence and there is always hope. Thank you for watching Everything About Cancer with me, Doc Fred Ting. If you found this episode helpful, please like this video, share it with your family and friends, and subscribe to the channel so we can spread accurate and reliable information about cancer to more people. Don't forget to click the notification bell so you won't miss our upcoming episodes. And always remember, let your faith be stronger than your fears because cancer is not a death sentence and there is always hope. Again, I'm Doc Fred Ting and see you in the next episode of Everything About Cancer. Welcome to Everything About Cancer with Doc Fred Ting. New episode every Wednesday. On Saturday.